Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ni Ate Rose. Taong 1967, Estancia, Iloilo. Itong mga panahong ito, papalapit na ang fiestahan sa lugar ng Estancia, kung saan nakatira itong pinsan ni Ate Rose. Lahat ng mga tao doon ay abala sa kani-kanilang mga pinamimili. Yung iba nga, inaabot na ng umaga sa pagtitinda nila. Sinasamantala nila yon kasi isang beses lang sa isang taon kung mangyari ang ganong dagsa ng tao sa palengke nila. Halos lahat ng pwedeng itinda na alam nilang mapapakinabangan ng mga tao, ibinebenta nila sa palengke. Noon naman kasi, makahanap ka lang ng magandang pwesto sa palengke, pwede ka na magtinda. Kahit yung mga tipong nasa gilid-gilid ka lang. Itong pinsan ni Ate Rose, negosyante ito. Kapag papalapit na ang araw ng fiesta, pumupunta ito sa ibang barangay para makabili ng mga murang bilihin. Tapos dadalhin niya yun sa barangay nila sa Estancia at doon naman niya ibibenta yon na meron ng tubo. Ang ginagawa niya, nagsisimula siyang mamili sa kabilang barangay ng maaga. Mga tipong alas 8 o alas 9 ng umaga. Samot-sari ang binibili niya doon. Mga gamit, pagkain, o kung ano-ano pang mga paninda na alam niyang tutubo siya ng malaki. Pagtapos niyang mamili doon, palilipasin niya muna ang maghapon. Hindi muna siya agad magtitinda. Sisimulan niya lang maglabas ng mga paninda niya kapag mga alas 4 o alas 5 na ng hapon. Ginagawa niya yan para konti na lang ang kanyang kakumpetensya. Kahit abutin siya ng alas 12 ng gabi doon, ayos lang kasi maya't maya naman ang pasok ng mga tao sa palengke. Isang Biyernes ng gabi, pansin niya medyo matumal lahat ng paninda niya. Mapapagkain, gamit, laruan, o kung ano man. Hindi gaanong nabibili. Ang naisip niya, malapit na kasi yung araw ng fiesta. 2 araw na lang. Baka yung mga tao nakabili na ng mga pangangailangan nila. Umabot na ng alas 10 ng gabi. Yung paninda niya, kukunti pa lang nga nabawas. Sabi niya sa asawa niya, mga alas 12 kapag wala pa rin, umuwi na lang sila. Delikado kasi yung babaybayin nilang daanan pa uwi. Baka mamaya, mapano pa sila. Hanggang sa sumapit na nga ang alas 12 ng gabi. Kokonti na lang ang mga tao. Hindi tulad ng mga naunang linggo. Tapos yung mga kapwa nila nagtitinda, 3 na lang. Doon pa matutulog sa palengke yung iba kasi meron silang pwesto ron eh. Sila, nakikipwesto lang. Kaya wala silang matutulugan doon. Nagpasya yung mag-asawa na umuwi na lang. Medyo marami silang bibit-bitin nun gawa nga ng konti lang na nabawas sa kanilang paninda. Nagpaalam sila sa mga kapwa nila nagtitinda doon. Ang sabi sa kanila ng isang matandang tindera, bakit hindi na lang sila magpalipas ng gabi doon? Pwede naman sila makitulog sa pwesto niya. Baka mamaya, makasalubong pa nila yung nababalitang aswang sa lugar nila. Sagot ng lalaki doon sa matanda, ilang taon na niyang ginagawa yon. Mga panahong hindi pa niya asawa yung asawa niya ngayon. At saka sa tanang buhay niya, ni minsan, hindi pa siya nakasalubong ng aswang. Kaya hindi sila naniniwala doon. At kung meron man, meron siyang tindang buntot pagi. Ang alam niya, mabisang pangontra yon sa mga aswang. Hahatawin na lang niya sa ulo. Napalitan ng tawanan yung usapan nila. Imbis na matakot yung mag-asawa nagtawanan pa sila. Itong matandang nagsabi naman sa kanila, natawa na din at sinabihan na lang silang, bahala sila, malalaki na sila. Matapos ang maiksing diskusyon, nagsimula nang maglakad yung mag-asawa. Tansya ng lalaki, mga 20 o 30 minutos na paglalakad yun. Bukod sa medyo malayo yung bahay nila sa palengke, may mga bitbit pa silang mag-asawa.
kaya mabagal ang kanilang pag-usad. Nung kasalukuyan nilang binabagtas yung daan nila pauwi, nangangalahati pa lang sila pero meron silang nakitang nakatayong matangkad na lalaki sa harapan nila. Naglalakad din ito, pero pasalungat sa kanila. Nung magkakasalubong na sila, medyo madilim kaya hindi gaanong naaninag ito ng pinsan ni Ate Rose. Nakita niya lang ng konti yung muka. Sa pagkakatanda niya, sobrang payat nun. Humpak na humpak yung pisngi. Namumutla yung kutis ng balat. Nangangalumata yung mata. Mahaba yung buhok. Nakayuko. Tapos mabagal maglakad. Binati ito ng asawa niya. Ang sabi niya "Nong! Gandang gabi!" Dahan-dahang lumingon yung matanda sa kanila. At sumagot naman ang, "Sige, ingat kayo." Nginitian nila itong mag-asawa. Para kasi nakikipagbiroan din eh. Paglampas ng lalaki sa kanila, nilingon ito nung kaibigan ni Ate Rose. Huminto ito at tumingin sa itaas. Para bang meron itong hinahanap o inaamoy-amoy. Tapos niyan, yumuko na lang ito. Kinalabit niya yung asawa niya para ituro yung ginagawa ng lalaki. Pero pagbalik niya ng tingin kung nasaan ito, wala na. Bigla-bigla na lang itong nawala. Wala pang 2 segundo yung pagkalabit niya sa asawa niya. Kaya, imposibleng mapunta yun kung saan. Yung paligid nila nun, puro kakahuyan at saka matataas na talahib. Saan yan pupunta? Doon na sila nagsimulang makaramdam ng kakaibang kilabot. Tapos yung amoy ng paligid, iba na din. Nakakasulasok sa sobrang baho. Yun bang, parang nagalaw na imbornal na amoy. Ganon na ganon yung baho. Samantalang, kanina pa sila naglalakad pero wala yung ganong amoy. Imbis na matakot, nagpatuloy silang 2 na maglakad. Maya-maya pa, nakita ulit nila na meron na namang lalaki ang nasa harapan nila. Pero sa pagkakataong ito, nakatayo na yun sa gitna ng kalsada. Para bang hinihintay silang dumaan. Kinuha ng lalaki yung buntot pagi sa bewang niya. Tapos yung nasa harapan nila, naglakad na papalapit sa kanila. Tapos bigla itong yumuko. Hanggang sa unti-unti itong naging aso at nagmamadaling tumakbo papalusob sa kanila. Tili na ng tili yung pinsan ni Ate Rose kasi yun ang unang beses na nakakita siya ng ganun sa buong buhay niya. Buti na lang yung asawa niya alerto. Pagbunot nito ng buntot pagi, inabangan niya yung aso na makalapit ng konti. Sabay hinataw niya ito ng napakalakas. Tinamaan yun sa batok. Rinig na rinig nila yung sigaw nun na napakasakit sa tenga. Pakiramdam nila, sumisigaw ito ng malapitan sa butas ng tenga nila. Nasaktan ng sobra yung aso, kaya napatalon yun sa talahiban. Pagtalon na pagtalon nun, wala na. Hindi na nila nakita. Ni paggalaw ng mga talahib, hindi na din nila napansin. Nagmadali na silang maglakad para makauwi na. Maya-maya pa, doon sa gilid ng dinadaanan nila, merong nakaluhod tapos nakaharap sa puno. Yung 2 kamay nito, nakatakip sa mukha niya. Tapos meron silang naririnig na, sabi nung pinsan ni Ate Rose, tulungan nila. Baka kasi napano yun eh. Pero yung asawa niya medyo nag-aalangan.
Yung kutis kasi nung nakaharap sa puno, itim na itim. Hindi yun normal na kutis ng tao. Para bang sunog na kahoy yun. Tapos yung buhok nito sobrang haba. Halos nakasayad na yun sa lupa. Iyak lang ito ng iyak. Nung lalapitan na ito ng asawa niya para tanungin kung ano ang nangyari, bigla itong tumigil sa pag-iyak at bigla na lang tumayo. Humarap ito sa direksyon kung saan tumalon yung asong nakita nila. Bigla itong naglakad papasok doon sa talahiban. Sabi nung asawa niya, hindi na tama kung ano man yung nakikita nila. Ang mabuti pa umalis na silang dalawa. Kilala niya yun. Mamaya na niya ipapaliwanag. Dapat makaalis na sila doon. Ganon ulit. Nung nagtuloy sila sa paglalakad nila, nakikita nila sa gilid yung kaninang nakaharap doon sa puno na umiiyak. Para itong lumulutang sa hangin. Tapos napakahaba ng suot nitong bestida na kulay itim. Sumusunod yun sa kanila. Tumigil yung asawa niya at sumigaw ito ng, "Kilala ko kayo! Bukas pupuntahan ko kayo sa bahay nyo! Pati kami tataluhin nyo! Magkakamatayan tayo!" Kitang-kita nung pinsan ni Ate Rose. Nabigla na lang lumubog yun kung saan man yun nakalutang. Tapos nawala na. Tumakbo na sila para makauwi. Bahala na kung malaglagan sila ng mga paninda. Basta ang importante sa mga oras na yon, makarating sila sa bahay nila. Pagkadating nila ng bahay, sobrang takot na takot yung pinsan ni Ate Rose. Ang sabi ng asawa niya sa kanya, kilala niya yung nakita nila sa puno. Bata pa lang siya. Usap-usapan na sa lugar nila na aswang yon. Hindi nila pinapansin kasi wala naman silang sapat na ebidensya. At saka, yung pamilya niya, hindi naniniwala sa aswang-aswang na yan. Maliban na lang sa lolo niya. Kasi yung lolo niya, merong mga pangontra na nilagay sa buong bahay nila. Sila naman hindi pinapansin yun. Sa pagkakatanda niya, nakatira yung matanda na yun malapit sa sapa. Nag-iisang bahay lang yun doon. Tinatakot sila ng mga matatanda noon na merong nakatirang aswang sa bahay na yon. Kaya wag na wag silang lalapit doon pagtungtong ng takip silim. Akala niya panakot lang sa kanila yon. Ang hindi niya alam, totoo pala talagang merong mga aswang na nakatira doon. Lahat yan pinaliwanag niya sa asawa niya. Ang sabi niya pa, bukas na bukas pupuntaan niya ang bahay na yon at kukumprontahin. Kinaumagahan, nagsama itong asawa niya ng mga taong naniniwala ding aswang yung mga nakatira doon malapit sa sapa. Kinatok nila. Tapos merong matandang babae ang nagbukas. Una niya kaagad tinanong dito, nasaan yung asawa niya? Gusto nilang makita. Meron lang itong itatanong. Ang sabi ng matandang babae sa kanila, hindi makatayo ng higaan. Mataas ang lagnat tapos suka ng suka. Hinanap din niya yung dalawang anak nitong lalaki. Pero yung matanda, nangingilid-ngilid na yung luha. At ang sabi niya ay, matagal nang umalis doon yung dalawa nilang anak. Silang dalawang mag-asawa na lang ang naiwan doon. Tapos hirap pa sila sa pang-araw-araw nila. Kaya minsan, sa fiesta na lang sila umaasa na makakakain sila ng masasarap. Kasi araw-araw, halos wala na silang makain. Nung narinig ito nung lalaki, maging yung mga kasama niya, nabalot ng awa ang mga puso nila. Imbis na magalit sila doon sa mag-asawa, napalitan ito ng awa at lahat sila nagtulong-tulong para merong maibigay doon sa dalawang matanda. Pag-uwi niya ng bahay, nakwento niya sa asawa niya yung naging usapan nila ng mga nakatira malapit sa sapa. Sa sobrang awa nitong pinsan ni Ate Rose, nagluto ito ng ulam at ang sabi niya ay
lahat yon ibigay doon sa mga matatanda. Hinatid nilang mag-asawa yung ulam. Tuwang-tuwa naman yung matanda nung nakita niyang marami silang magiging ulam. Ang sabi ng pinsan ni Ate Rose, kainin na nila yon kasi baka lumamig eh. Sabi niya mamaya na lang, paggising na lang nung asawa niya para sabay silang kakain. Matapos noon ay umalis na silang dalawa. Maya-maya pa, ang sabi nitong pinsan ni Ate Rose, gusto niyang makita yung sapa kasi matagal na mula nung huli niyang nakita yon. Nung nasa sapa na sila, pagtingin nila sa bahay nung dalawang matanda, yung babae, bit-bit yung daladala nilang pagkain at itinatapon yun sa gilid ng sapa. Nagulat sila kasi tuwang-tuwa yung matanda na yon nung inabot nila yon, tapos biglang itatapon lang. Nagmamadaling tumakbo yung asawa niya para tanungin yung matanda kung bakit niya ginawa yon. Ang sabi lang nung matanda sa kanya, panis na kasi yung ulam nung tinikman niya. Lumapit yung pinsan ni Ate Rose at sinabi niyang bagong luto lang yun. Hindi na makaimik yung matandang babae. Tapos nakita nitong pinsan ni Ate Rose, yung gilid ng labi ng matanda, merong mga butas-butas na parte. Yun bang parang nalagyan ng asido? Siguro dahil sa sobrang hiya ng matanda, hindi na lang ito nagsalita at bumalik na lang sa bahay niya. Hindi na nila ito kinulit at pinabayaan na lang. Nung naglalakad sila pa uwi ng asawa niya, tinanong ng lalaki kung ano-ano bang nilagay niya sa ulam na binigay nila. Inisa-isa niya ang lahat ng nilagay niya doon, hanggang sa nabanggit niya yung asin. Biglang nagulat yung lalaki at ang sabi niya, nung nabubuhay pa ang lolo niya, palagi nitong sinasabi sa kanila na maglagay sila ng asin sa mga bulsa nila, lalo na pagsasapit na ang hating gabi. Dahil isa yan sa mabisa at kinakatakutang pangontra sa mga aswang. Doon nila napagtantong mag-asawa na talagang ang aswang yung mga yon. Hindi na nila pinagsabi pa sa mga kapitbahay nila. Gawa nga ng baka sila pa ang mapasama. Lahat nga ng tao doon awang-awa sa dalawang matanda na to. Mula nung mangyari yan, halos buong bahay nila meron ng iba't ibang klase ng pangontra na namana pa ng lalaki sa lolo niya. Makalipas ang 1 linggo, kalat na kalat sa buong barangay nila na namatay yung asawa nung matandang babae. Ang sanhi ng pagkamatay nun, matinding trangkaso at lagnat. Ang naiwan na lang doon yung matandang babae. Pero hindi na din ito tumagal pa ng 1 buwan. Kasi mula nung mamatay yung matandang lalaki, napapansin ng mga tao doon sa lugar nila na tuwing Miyerkules at Biyernes ando doon yung 2 anak nila. Tapos nung araw ng kamatayan ng matandang babae, ni anino nung 2, hindi na nila nakita. Nanatiling sikreto yung pagiging aswang ng 2 matanda na yon hanggang sa bawian sila ng buhay. Pero dito sa pinsan ni Ate Rose at sa asawa niya, nananatiling buhay hanggang ngayon sa kanilang mga isipan na yung 2 matandang nakatira malapit sa sapa ay mag-asawang aswang. At pinagtangkaan nito ang mga buhay nila nung nalalapit na ang araw ng fiesta.